Ngayong araw ay Honda ADB yung ating gagawin mga sir. Mag-i-engine overhaul tayo. At ito ay taga-Taguig pa. Dinala ito ay nakasakay na lang sa L300. Nagawa tayo ng makina. Gawa kasi ng tunog kuliglig. Na puro oil lang lagi nagamit. Ay Honda. Tingnan natin. Kunin natin yung remote. Okay, dyan yung remote. Tingnan natin yung kilometer. Baba pa, 24,941. Baba pa yung kilometer nito mga sir. Tapos pantay natin. Aray ka! Okay, hindi natin patatagalin to. Kaya patayin na natin kasi simula nung narinig yung tunog na yan ni sir, hindi na ginamit yung motor. Kapag ganyan ang problema ay matik, connecting rod. Pero tanggalin natin yung panggilid niya para kahit paano makasigurado kayo. Hindi po yan tensioner mga sir ha. Kasi doon sa nakarang video ko na ganyan tunugan, ang dami nagko-comment, tensioner ang problema. Hindi po ganoon ang tunog ng tensioner. Iba. Tanggalin mo natin yung side para makasigurado kayo na totoo yung sinasabi ko. Tapos siyempre mamaya papakita ko rin sa inyo yan kung bakit ganyan yung tunog niyan. Ay bubuksan natin yung connecting rod niyan para magpakita ko sa inyo. At hindi lang din naman kami isang beses na nakagawa ng ganito. Kumbaga inuulit-ulit lang natin para yung sa mga nakamotor dyan, naka-ADB, na magiging warning sa kanila ito na dapat magandang langis ang ginagamit, alaga sa langis yan, para maging aware din sa inyo. Kasi totally mga sir, kung tatanungin nyo kung magkano magagastos nito sa kasa, 31, 29, 36 magagastusan dyan sa kasa. Pero sa amin kasi pagka baba makina nito all in kasama yung block ay 18. Pero hindi naman daw ito nagamit ng ganun kaagad yung ingay. Kumbaga nagbike na lang daw si sir simula nung nag-ride siya at tumunog, hindi na niya na ginamit. Kaya check natin para ipakita ko sa inyo. Okay, tagalan natin yung panggilid, pandray natin ng mabilisan. Ayan o, ganun pa rin ito mga sir ha. Ayan o, ayan nyo. Ayan, ibig sabihin wala sa panggilid, wala rin sa magneto, wala rin sa ibabaw, mismong sigunya lang problema, connecting rod. Kaya hindi natin patatagalin kasi para ma-resolve natin yung o hindi masira yung block. Kasi hindi naman daw ito nagamit ng matagal. Kaya sisimulan natin pag-iwalayin to. Medyo sa ADB kasi mga sir, totaling mahirap gawin. Kasi ang daming kakalasing fairings yan. Bago mo paghiwalay, tatanggalin yan, tatanggalin dito tulad ni 150. Upuan lang yung tatanggalin mo, pwede mo siyang paghiwalayin. Makina sa kayong chassis. Ito hindi. Tatanggal ka ng fairings doon. Kaya simulan natin paghiwalayin to para maging fast forward, mabilis ang trabaho. Yan, pag-iwalay mo natin itong mga sira KDB 160. Ito na, pag-iwalay na natin yung engine sa kanyang chassis. At ito na yung wawalwalin natin. Maobserbahan nyo yung chassis, kadaming kinakalas. Itong sa may side nun, yan, kinakalas din yan. Tapos ito na yung wawalwalin natin. Yan, basta pagka nagkakalas kayo nito, side nyo yung, tago nyo yung segregate nyo yung side, pisa dyan, tapos pisa rito, tapos bukod nyo yung sa gitna. Sigurado hindi nyo makakalimutan na yan. Okay, pag-iwalay mo natin ito mga sir. Okay, tama na. Sana walang gas-gas yung block para kahit pa paano ay makatipid si sir. Pero kung may gas-gas yan, sa pool yan. Ayan na. Doon pa lang sinyalis na gastos. Kita kita niya gas. Kung hindi mo papalitan yan,
At ang motor na to kahirap-hirap gawin. Tapos kamahal-mahal ng labor. Madudubli pa tuloy. Sir, hindi obra to. Kailangan mong palit. Yan, sinabi ko na kasi kayo din magsasuffer nito. Kasi hindi ako magbibigay ng warranty pag ganito, pag umusok. Kasi kita naman natin may gas-gas. Ito sa dulo. Yan, balim. Okay, palit. Kahit ano na yan, kumbaga hindi pa kasi nagagamit ng diretso inahinto mo pa Aray ka! Yan, tapos ito naman pag-iwalay natin. Tapos tatanggalin natin yung yung bearing nito mamaya. At ipapakita ko sa inyo yung yung tunog kuliglig. Yung problema niyan. Pag-iwalay muna natin to. Ayan, tanggal na yung isang side. Sa ADB 160 mga sir, hanggang sa click 160, hanggang sa PCX 160, kailangan tanggalin nyo muna yung pinakalak ng bearing. Yun dito sa may side dito. Makikita nyo dalawang dalawang tornilyo na 10mm. Bago nyo pukpukin. Bago nyo tanggalin yan. Kasi napakahirap po talaga magtanggal niyan. Kailangan nyo talagang pukpukin doon para mailabas. At huwag kayo matakot. Sabihin nyo, mababasag yung crankcase. Hindi po yan mababasag mga sir. Dahil ganun naman talaga ang gagawin. Tapos, tatanggalin natin yung bearing mamaya. Tapos, papakita ko sa inyo kung bakit. Ganun na lang yung tulog ng motor ni sir. Okay, nakikita nyo, sobrang hirap tanggalin, hindi kagad basta-basta. Kaya si EDB ng mga 160 ay hindi mo mapapakalampag yan. Kapag nagkaroon ng play, bearing lang. Laging issue nito, connecting rod. Alam nyo naman kung bakit nasisira yung connecting rod, nasa langis po yan. Tapos umaya, wawalwalin natin yung connecting rod nya mga sir. At gagawin natin, ay dililinisan na natin. Mamaya, pakita ko sa inyo yung pisa. Nalinisan na natin yung crankcase. At ito na yung pisa. Side naman ay i-regrinding compound para ma-install yung bagong valve seal. Tapos, ito na, tatanggal na natin yung papakita ko rin sa inyo kung bakit ganun yung tunugan ng motor na siya. Kayong tatanggalin mo natin yung bearing. Ayan, medyo may katigasan to mga sir. Iba yung bearing nito mga sir. Sa ADB, iba yung bearing nito compared doon sa click. Pero same lang sila. Kumbaga, may kakaiba lang dito. Meron siyang kanal para doon sa lock. Doon sa dulo. Pakita ko sa inyo mamaya kapag sinauli na natin yung crankcase. Pisa, ayan na yung pisa niya. All in na, andun sa isang box. Yung black set, sigunyal bearing sa ibabaw, sigunyal naman sa baba. Yan. Pwede natin, para matanggal. Kaso matigas siya. Maangat na. Okay, tanggalin mo natin. Tapos mamaya, press natin dito sa press natin. Ito na. Maangat din yung bearing. Okay, tanggalan natin yung bearing. Tapos ito naman yung ipipress natin. Ito, mayroon pang kunyo yan. Kukunin natin yan. Yan, ipipress natin dito. Eto na, napag-iwalay ko na siya. Ito, unang sisilipin, bearing. Ay, yung connecting rod. Ayan, sa connecting rod pa lang mga sir. Ayan, nakikita nyo na yan. Gas-gas na po yan. Ayan, Yan, walang pinagkaiba yan dito sa yung nakarang ginawa ko. Ito yan. Dito naman sa pin. Yan. Yan, wala naman. Ang nagkaroon ng problema dito sa connecting rod. Yan, hindi ka naman din makakabili ng original na ganito. Kung di makakabili ka, buo talaga. Yan yung nagpapaingay sa kanya. Yan, kaya tulog kuliglig.
Ayan, dalawa yung connecting rod ko rito, halos same lang sila ng problema. Yan, ito yung kay sir kasi sariwa pa. Ito kasi medyo may ano na siya. Lahat ng EDB, ganito yung nagiging problema kapag once na hindi maganda yung oil na ginagamit mo. Kaya pwede ka naman mag-research sa Facebook, makikita mo yung mga gandang oil. Kung gusto mong tumagal yung motor mo, sa langis ka talaga, no? Bumawi. Kasi yan ang nagpapatibay talaga. Langis sa makina para matagal masira. Okay, balik na tayo dun sa ano, makina. Yan, hindi natin magagamit yan. Kukurin lang natin yan, yung half moon or yung konya. Yan lang yung ano, yung last na gagawin para asimbol na yan yung makina. Kasi i-regrinding compound pa to para walang singaw at i-repacing para maiwasan din natin yung overheating. Yan, marinis na yun. Tapos na tayo mag-repacing, tapos mag-grinding compound. Ikakapitan natin yung 4 na valve seal nya. Kulay brown yung original mga sira. Tapos hindi nyo pwedeng gamitin yung pang click kasi uusok yung motor nyo. Maluwag po siya kapag click ang ginamit nyo dyan. Kung si click 160 pwede yan kasi same engine lang sila. Pero yung click 125 na valve seal so ikakapit nyo dyan, hindi po obra. Uusok yan, magkakaroon lang kayo ng back job. Kaya kung ano yung valve seal na para dyan, yun ang bilhin nyo. Kasi isang set na to. Nandiyan ulit itong ano, mga kailangan natin. Isang set siya. Eto mga salan ay paside na natin yung kanyang ano, makina at ito yung bagong sigunyal natin. Ilulubog natin na yung kanyang bearing. Kapag pang EDB or 160 na engine, iba yung bearing yan mga sara sa click. May kanal kasi yan. Na parang ganito oh. Ayan oh, may kanal po yan. May kanal siya para dito yan oh. Kaya meron siyang lock. Kaya bago nyo tanggalin yung sigunyal, check nyo muna yan kung ang ginagawa ninyo 160, may lock po yan. Ayan. Tapos siyempre yung bearing na nakabago na to, pag ganyan dapat. Ayan. Tapos ipipress natin yan para may lubog natin dito. Ayan, ito, nilulubog na natin yung ano, yung bearing doon sa sigunyal. Okay na? Tama yan. Yan, dapat ganyan ha. Yung may kanal sa loob. Para doon yan sa ano. Para doon yan sa lock. Gagamit tayo ng butane. Lalangisan nyo muna yan. Painitin nyo mabuti kasi si EDB kasi mga siraya totally napakahirap maglubog. Kailangan lang painitin mabuti. Eto lang, ginamitan natin ng butane. Medyo may katagalan yan, kaya fast forward tayo. Doon na tayo sa pagsalpak. Nakalipas na yung pwede na natin salpak yung sigunyal. Diyan tayo magpapainit mga sir, wag dun sa bearing kasi na-encounter na namin yan o naka-encounter na kami yan. Yung bearing yung pininitan, nangyari, tunog big bike, di back job. 1, 2, 3 pak. Ayan o, suabe yung pagkapasok. Tapos apply mo lang ano langs para di masira ang bearing. Tapos mamaya yung lock dyan, lagayin dyan mamaya. Ito yung lock nyan mga solo. Yan, lock bearing to. Yan, susuksok dun sa ilalim, kaya may kanal yung bearing nya dahil dito. Yan, saka palalamigin natin. Lagyan Vita Gray. At mayroon ding o-ring to mga sir, ayun nandito. Huwag nyo kakalimutan din yung o-ring dyan. Kasi pag nakalimutan nyo yan, mahina yung flow ng oil papuntang head. Ang sisirain naman nun yung camshaft sa rocker arm.
Okay. Palamitin mo natin. Tapos salpak na natin to. Para mabuo na yun at maisalpak na yun doon. Kaya ito na mga sir, nilagay natin yung ano, yung crankcase. Doon naman sa bearing kasi magkaiba naman yung bearing kasi ng ano, ng click sa 160. Ipatong nyo muna yung ano, yung pinaka-cone ng bearing. Saka nyo ilagay ito. Yan. Tapos, yan, yung mga bagong pa natin. Lalagyan na natin yan. Pagka ganun tunugan mga sir, huwag nyo pagbibintangan si tensioner. Kasi hindi po yan nasisira yan. Matagal bago masira yan. Saka hindi ganun. May ingay lang yan pag natutuyo ng langis. Pero pag may langis uli yan, okay na naman. Madali naman din mag-trace niyan kung sira yun hindi. Lagyan mo lang ng langis tapos bumabumbayin mo. Kapag hindi tumitigas, sira na. Ngayon pag tumigas, goods pa. Yan, ito mga sila, nalagyan na natin yung bagong block natin. Yung piston ring, piston pin. Ayan, cylinder head na lang yung kulang natin dyan. Saka yung gasket, yan yung gasket nya, yung bago. Lahat po yan ay mga original mga sila. Ay kabit na yung cylinder head mga sila. Pag once na magtatapdid kayo, tignan nyo yung guhit ng magneto. Dito nyo makikita yan. Tatapat nyo dito. Dito naman makikita nyo yung guhit na yan. Tsaka guhit dito. Itapat nyo rin dito. Tsaka doon. Kailangan ganun. Tamang tama yung pagkakatapdid. Para hindi siya hard starting. Tapos ayan, torque wrench sa ginagamit natin. At tambucho, panggilid, water pump. Yan, pwede natin salpak yan dito. Pero yung magneto, i-repaint yan. Sinasabay na rin ni sir. Ito na, nakatayo na yung makina. Dito mga sir, kapag once na ibabalik nyo na yung tensioner, yan, dapat ganyan ang forma. At lalagyan nyo ng langis. Ayan, kapag nalagyan nyo kasi ng langis, hindi po yan babaon. Yan. Hindi yan lalambot. Yan. Tapos saka nyo ilagay yung takip. Tapos cover. At water pump. Sukat naman ang valve clearance nito mga sarisim lang sa click din. 1024 pa rin. Okay, break mo natin para may break natin dito. May kapit na. Bali, kuha lang natin. Doon na lang sa pagkabit. Fast forward lang natin to. Ito naman sana pagsama natin yung makina sa kayong chassis. Yan, ibabalik mo natin yung mga sensor lahat-lahat. Yung mga tinanggal. Kung ikaw naman ang gumawa nito, mabilis mo lang din itong pero kung sanay ka na dito, sisiw na lang sa'yo yan. Sa mga gasket naman, ay sa mga gatong sakit naman, ay hindi ka naman kayo magkakamali dyan dahil nga hindi naman yan pare-parehas. Diyan na tayo magkakaalaman. May langis na yan sa kakulan? Wala pa. Sige, buuin muna natin. Ito na mga sila, maandar na yung makina. Ayan, ibubumba natin. Ayan, yan po yung standard na tunog niyan. Tapos di pa natin binabalik yung takip dahil pinapasingaw natin yung hangin para hindi mag-appear yung overheat sa panel. Ayan, wala na yung ting-tong ting-tang-tang-tong. Okay na, pabalikan natin lahat-lahat para makawin na rin si sir. Ayan ang timing na normal na yung tunog niyan dahil sa vibration na. Okay, balikan natin lahat. Okay, natapos na rin. Makakawin na rin si sir. Maghapon natin ginawa ito. Okay, tapos pa na. Ayan, makakawin na rin. Maghapon natin ginawa kasi alam niyo naman ang ADB ay talagang totaling mahirap gawin. Kaya nga sa kasa
ay inaayawan talaga ito. Yan, graduate na. Yan, location natin mga sara, number 5 Simil Street, Barangay Mariana, New Manila, Quezon City. Yan yung address natin. Tapos meron pa tayong baba makina pa. Tapos meron pang isa, papuburol. Tapos ito, yung sa part 3 ng video natin dun sa click ay hindi pa natatapos gawa kasi ng pisa kailangan pa. Ito pinagawa rin sa kasa to. So aftermarket yung lining kinasira. Okay.